Last category natin na napaka-importante is yung fuel economy. Okay? So, sa category na to, ibibigay ko yung points niya kay Hi guys! Welcome back sa panibagong vlog. So, kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe. So, ngayon guys, ang vlog natin is nirequest ito ni Jefferson Ray 1082. So, shoutout sa'yo boss. At ito, gagawin ko itong nirequest mo na sabi niya, Sir, baka pwede mong i-compare yung Montero sa former SUV mo. Like yung ride quality, technology, fuel consumption. Yan. So, ito, gagawin natin. Bibigyan natin ng score. I-category na lang natin sa 10. Okay? Magandang to. Kasi maraming mga tao na naguguluhan pa rin kung anong bibilhin nila, Montero ba or Fortuner. Okay? So, ito ay based sa sarili kong nakita. Bibigyan natin ng category. Tapos bibigyan natin ng points kung kanino tayo pabor sa ganun. Okay? So, unang-una, start tayo sa price of practicality. So, syempre, sa presyo, kung practical ka, bibigyan ko ng points si Montero. Kasi yung Montero, medyo, kung pagdating sa top of the line na, GT 4x4, tapos LTD ng Fortuner, or yung V dati ng Fortuner, V 4x4 ng Fortuner dati, mas mahal pa rin talaga si Fortuner kumpara kay Montero. So, next is pagdating naman sa features, bibigyan ko pa rin ng score si Montero. Bibigyan ko ng score si Montero kasi pagdating sa features, Fortuner versus Montero, mas lamang pa rin talaga ng mga features si Montero. Mas marami talaga siyang features. Next is yung interior design. So, bibigyan ko pa rin ng score si Montero. Okay? Kasi si Fortuner kasi medyo basic lang masyado yung kanyang interior design, yung kanyang door sidings, yung center panel dito, medyo basic lang siya kahit yung top of the line. From 2016 to 2023, same design lang, wala silang binago. Dito naman sa Montero, maganda yung kanyang design. Yung door sidings niya, yung center console panel dito sa gitna, maganda rin yung kanyang design. So, kaya sa interior design, bibigyan ko ng score si Montero ulit. Next is yung front design. Bibigyan ko pa rin ng score si Montero. Kasi pagdating naman sa Fortuner, pag tinignan natin yung harapan niya, medyo lang siya, basic lang din yung kanyang itsura. Hindi katulad sa Montero na maganda yung kanyang design. Okay? So, front design, bibigyan ko ng score si Montero. Next is back design, yung likod naman. So, dito, bibigyan ko ng points si Fortuner. Kasi yung likod talaga, kung ikumpara natin yung likod ni Montero at likod ni Fortuner, mas maganda pa rin talaga yung itsura ni Fortuner. Maganda yung kanyang taillight, maganda yung design niya ng spoiler niya. Pag tinignan mo yung likod ng Fortuner, napaka-elegante niya. So, sa back design, bibigyan ko ng score si Fortuner. Next is yung mga gilid naman, yung side design. Sa side, bibigyan ko ng score si Montero. Kasi si Fortuner, masyadong plain yung kanyang mga design sa gilid. Di katulad dito sa Montero na marami siyang mga paumbok-umbok, may mga lines, ganun. So, kaya mas gusto ko si Montero pagdating sa design sa gilid kasi hindi siya masyadong plain. Macho siya. Okay? So, next is yung high speed stability. So, dito, bibigyan ko ng points si Fortuner. So, ito ay base sa experience ko ha. Si Fortuner, kahit tatakbo ka ng 160 to 180, napaka-stable pa rin talaga. Stable siya, tapos hindi siya nakakatakot kasi, pag tumakbo ka ng 160 to 180 kph, kahit lumipat ka ng lane, ginanon mo yung manibela mo, napaka-smooth pa rin ni Fortuner. Wala siyang body roll, parang hindi gumaganon
sasakyan niya. Kumbaga hindi siya nakakatakot kahit mabilis yung takbo mo. Pag naglipat ka ng lane, stable pa rin siya. Hindi katulad dito sa Montero, sa napansin ko medyo maalog siya. Pag tumakbo ka ng mabilis, tapos biglang nag-overtake ka, ganon. Kung mapapansin mo yung body niya is gumaganon. Kumbaga hindi siya stable. Medyo nakakatakot yun para sa akin yung ganon. Kaya sa high speed stability, ibibigay ko yung points ko kay Fortuner. Wala akong masabi sa Fortuner, maano talaga siya. Stable siya sa high speed. So siguro dahil sa suspension niya, medyo matigas siya ng konti, kaya sa high speed medyo maganda si Fortuner, okay? So sa kategory na to, sa high speed stability, ibibigay ko kay Fortuner. Okay? So next category natin is yung power. Syempre, sa Montero ko ibibigay yung points kasi alam nyo naman, matulin talaga si Montero. Next category natin is yung kanyang suspension. Okay? So sa suspension naman, ibibigay ko yung points kay Montero. Syempre, si Montero maganda talaga ang kanyang suspension kung ikumpara natin siya sa Fortuner. Okay? So yung Fortuner ko, ginamit ko na siya ng almost 6 years or 6 years mahigit. So, nung Fortuner dati, nung binili ko siya, hindi ko talaga nagustuhan yung kanyang ride. So, kaya kung nasundan yung mga vlog ko noon, after 3 months ata, nagpalit na ako ng suspension. Ganon. So, pinalitan ko kaagad ng suspension kasi hindi ko talaga gusto yung kanyang play. Isipin mo pag halimbawa nasa hams ka, wala siyang play talaga, yung gumaga pag mo sa hams, tamang ganun lang, wala siyang bounce masyado. So hindi katulad dito sa Montero na meron talaga siyang play. Okay? So sa suspension, ibibigay ko yung points kay Montero kasi maganda talaga ang kanyang suspension. So last category natin na napaka-importante is yung fuel economy. Okay? Sa category na to, ibibigay ko yung points niya kay Fortuner. Kasi si Fortuner matipid talaga. Matipid talaga ang kanyang consumption kung ikumpara natin dito sa Montero. Okay? Sa Fortuner ko noon, kumukonsumo ako ng 9 to 11 km per liter dito sa city. City driving yon. Pero itong Montero, nagkukonsumo ako ng minsan 7 to 9 km per liter yung aking consumption. Okay? So, yan yung last na natin, na category natin. So, sa fuel economy, ibibigay ko yung points kay Fortuner. Okay? So, yan yung 10 natin, category na maibibigay ko sa Fortuner at Montero. Okay? So hanggang dito na lang yung ating vlog. Shoutout kay Jefferson Ray. Siya yung nag-request nitong video na to. Okay? So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.